Nagsimula ang pelikula kay Jenna at sa kanyang kasintahan na pauwi na matapos maghapunan kasama ang kanilang pamilya. Ngunit habang nasa daan, nasangkot sila sa isang nakamamatay na aksidente. Nakaligtas si Jenna na merong minor injuries ngunit hindi gaanong pinalad ang kanyang kasintahan. Namatay siya on the spot na naging dahilan ng pagguho ng mundo ni Jenna. Pagkalipas ng 3 taon, nagpapagaling pa rin si Jenna sa pagkawala ng kanyang kasintahan. Wala pa siyang dinedate simula noon, sa takot na baka mawala rin sila sa kanyang buhay. Isang araw, inimbitahan siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Renee na magpalipas ng oras sa cabin sa tabi ng lawa. Tinanggap niya ang imbitasyon at pumunta sila sa cabin sakay ng speedboat kasama si Renee at ang boyfriend niyang si Michael. Kasama rin nila ang kaibigan ni Michael na si Ian na ang tiyuhin ang may-ari ng cabin. Makalipas ang 1 oras, dumating na ang grupo sa cabin at nakilala nila ang tiyuhin ni Ian na si Wade. Naghanda ang lalaki ng ilang shots bilang welcome drink at tinungga naman ito ng lahat sa isang iglap, ngunit magalang na tumanggi si Jenna at pumasok sa loob para inumin ang kanyang gamot. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, nagpasya siyang huwag uminom ng anumang mga pills dahil nahihilo siya dito. Nang gabing yun, habang naghahapunan, sinabi ni Wade sa grupo ang tungkol sa local festival at ipinahayag na nakakuha siya ng mga tiket para sa kanila. Pagkatapos ay inimbitahan niya si Ian at ang kanyang mga kaibigan na pumunta at magsaya doon. Kalaunan, maagang umalis si Wade para sa pagdiriwang at sinabing siya ang responsable sa pag-set up ng fireworks. Naghanda na rin ang iba sa grupo na umalis, ngunit sa sandaling yun, nakahanap si Michael ng sauna sa cabin. Dahil ayaw niyang palampasin ang magandang pagkakataon, kinumbinsi niya ang iba na maligo muna bago pumunta sa festival. Tila nag-aalangan si Jenna dito, ngunit nang pinilit siya ng kanyang mga kaibigan, pumayag na rin siya. Pagkatapos ay umakyat na siya sa itaas upang maghanda para sa sauna. Sa kanyang silid, tinanggal ni Jenna ang singsing ng kanyang yumaong kasintahan sa kanyang leeg at itinago ito kasama ang kanyang mga pills. Pagkatapos, pumunta na siya sa ibaba at kumuha ng 2 bote ng tubig bago pumasok sa sauna. Habang umiinit ang silid, pinaalam ni Ian sa lahat na mag-isang ginawa ni Wade ang sauna. Gumagana ang sauna sa pamamagitan ng pagpapainit ng mga bato sa isang electric oven na nag-iimbak ng temperatura sa loob ng mahabang panahon. Hindi nagtagal, pawis na pawis ang lahat kaya iminungkahi ni Ian na pumunta sila sa lawa para lumangoy. Gayunpaman, sa sandaling sumisid sila sa nagyayelong tubig, nilamig sila ng husto at bumalik sa loob ng cabin. Pagkatapos ay uminom ang mga lalaki sa kusina, habang ang mga babae naman ay bumalik na sa sauna. Doon, nalasing si Michael at bumalik siya sa sauna kasama si Ian. Sa sobrang kalasingan, hiniling niya kay Renee na magpalakpakan sila sa kanilang silid, ngunit tumanggi dito ang babae dahil ayaw niyang manatili sa tabi niya kapag lasing siya. Ipinahayag ni Renee ang kanyang pagkadismaya sa drinking problem ni Michael. Binanggit niya na sa tuwing pupunta sila sa isang party, lagi siyang nalalasing at kailangan niya itong asikasuhin. Napakabait at napakamaunawain niya dati, ngunit ngayon ay nagbago na siya. Gayunpaman, si Ian, na nandoon din sa silid, ay ipinagtanggol si Michael at sinubukang magbigay ng paliwanag para sa pag-uugali ng kanyang kaibigan. Lalo lang nitong pinatindi ang galit ni Renee dahil sawang-sawa na siya sa patuloy na pag-aasikaso sa lahat. Sa sandaling yun, ang lahat ay nakarinig ng malakas na ingay na nagmumula sa labas. Dahil sa takot na baka nadapa at nasaktan si Michael, nagpasya si Renee na tingnan siya. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, hindi niya mabuksan ang pinto ng sauna. Habang naguguluhan, sinubukan din ni Ian na buksan ang pinto, ngunit hindi rin ito gumana. Nagsimulang magpanik si Jenna at nagsimulang sumigaw ng napakalakas sa takot na merong masamang nangyari. Agad siyang pinakalma ni Renee at tinanong kung uminom siya ng kanyang gamot, ngunit iginiit ni Jenna na hindi niya ininom ang kanyang pills dahil sinusubukan niyang mabuhay nang wala ang mga ito. Hindi nagtagal, ang lahat ay nagsimula ng maging desperado at sumigaw sila para kay Michael sa may maliit na glass window. Gayunpaman, kahit na pagkatapos ng maraming pagtatangka, hindi sila nakakuha ng anumang tugon. Nakatitiyak si Ian na pinaprank lang sila ni Michael at sa huli ay papakawalan niya din sila. Gayunpaman, ipinahayag ni Jenna na binigyan siya ni Wade ng marijuana, kaya kahit na isa lang itong prank, makakalimutan din ni Michael na ikinulong niya sila sa loob ng sauna. Nang matapos ang tatlo sa kanilang maliliit na argumento, tumingin si Ian sa glass window at napansin niyang may nakaharang sa pinto.
Iminungkahi ni Renee na basagin ang bintana ngunit ayaw ni Ian na sirain ang ari-arian ng kanyang tiyuhin. Iginiit niya na makakahanap sila ng ibang daan palabas at tiniyak sa kanilang meron silang sapat na supply ng hangin. Binigyang diin pa niya na ang kanilang pangunahing alalahanin ay ang pagtaas ng init. Pagkatapos ay napansin ni Jenna ang isang bagay sa likod ng thermometer at ipinaliwanag ni Ian na ito ang thermostat. Gayunpaman, hindi maaaring patayin ng grupo ang init gamit ito dahil ang kontrol ay nasa labas ng sauna. Maaari lamang baguhin ang temperatura mula sa labas at papatayin lamang ng thermostat ang heater kapag naabot na ang nais na temperatura. Sa makatuwid, pinayuhan ni Ian ang mga babae na huwag pakialaman ang thermostat. Sa sumunod na eksena, biglang sumirit ang gas at nag-alala si Ian na unti-unti nang tataas ang temperatura sa silid. Mukhang naiinip na si Renee at kumuha siya ng sandok at sinubukang basagin ang glass window, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang makitang nawawala na sa katinoan si Renee, nagpasya na si Ian na basagin ang glass window. Gumamit siya ng tuwalya at sandok upang bumunot ng nagbabagang bato mula sa heater. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa tubig upang lumamig, bago ito hinawakan at paulit-ulit na hinampas sa bintana. Hindi nabasag ang salamin at ang kanyang kamay ay nagsimula ng dumugo. Gayunpaman, hindi siya nawalan ng pag-asa at pinagpatuloy ito hanggang sa nahuhuli niyang lakas. Sa huli, nagbunga din ang pagsusumikap ni Ian at nabasag ang salamin na nagpahintulot sa sariwang hangin na pumasok sa silid. Muli nilang tinawag si Michael sa bintana ngunit hindi pa rin sila nakatanggap ng anumang tugon. Pagkatapos ay tumingin si Ian sa bintana at naging malinaw na sa kanilang hindi sila ikinulong ni Michael. Merong hagdan na na-stock sa pagitan ng doorknob at ng nakataas na platform. Sa huli ay nakahinga na din ng maluwag ang mga babae nang naging mas malamig na ang loob ng silid. Gayunpaman, ibinunyag ni Ian na magto-turn on muli ang heater dahil sinet nila ang temperatura ng sauna sa 185 degrees kanina, kaya ngayong basag na ang bintana, hindi na maaabot ng sauna ang temperaturang yun at mananatiling nakabukas ang heater. Sa makatuwid, nakaisip siya ng isang solusyon. Iminungkahi niyang balutin ng tuwalya ang bato at gamitin ito para alisin ang hagdan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang kadalubhasaan at determinasyon, nabigo siya sa kanyang plano. Dahil nauubos na ang oras, iminungkahi ni Renee na basagin na nila ang thermostat para i-deactivate ang init, ngunit nagbabala si Ian na kung mabibigo ang kanilang pagtatangka, maaaring mas tumaas pa ang temperatura sa loob ng sauna, sa mapanganib na 250 degrees. Humantong ito sa isang pagtatalo sa pagitan ni Jenna at Renee, at habang patuloy na inuubos ng mga babae ang kanilang natitirang lakas, nakaisip si Ian ng isang bagong ideya. Iminungkahi niyang sirain ang fuse ng isa sa mga ilaw sa sauna, umaasa na maisasara nito ang kuryente ng cabin. Kahit na mapanganib ang plano, ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin. Kaya naman pagkatapos itong pag-isipan ng kaunti, inalis ni Ian ang bumbilya at gumamit ng basang tuwalya upang i-jam ang socket. Layunin niyang basain ang fuse at magdulot ng short circuit. Sa kasamaang palad, nagkaproblema ang plano at nakuryente si Ian. Nang bumagsak siya sa sahig, agad na lumapit ang mga babae para tulungan siya. Ngunit mas naging mahirap pa ang kanilang sitwasyon dahil nawala na ang ilaw sa silid. Lumipat ang eksena sa isang lugar malapit sa festival venue. Doon, hinayaan ni Wade na maglaro ang kanyang aso habang ihinahanda niyang iset up ang mga fireworks. Lumipas ang ilang oras at patuloy na lumalala ang kalagayan ni Ian at ng iba pa. Gayunpaman, bigla nilang narinig ang kahol ng aso ni Wade. Nagkaroon muli sila ng pag-asa at nagsimulang sumigaw para sa aso. Narinig ng matalinong hayop ang kanilang mga pagsigaw at nalaman na nasa panganib sila. Kasabay nito, dumating din si Michael at napansin ang balisang aso. Nang marinig ni Renee at ng iba pa ang kanyang boses, nagsimula silang sumigaw ng malakas, ngunit sa sandaling yun, sinimulan ni Wade ang fireworks na humarang sa sigaw ng grupo para sa tulong. Pagkatapos ay tumakbo ang aso kay Wade at inakay siya pabalik sa cabin. Habang papunta doon, nakasalubong nila si Michael at nabunyag na dahil sa marijuana, hinimatay siya kanina sa sofa. Ngayon, nasa ilalim siya ng impresyon na ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa festival nang wala siya. Sinabi ni Michael na nagising lamang siya pagkatapos marinig ang pagtahol ng aso. Tinanong ni Wade kung pupunta siya sa festival ngunit ibinunyag ni Michael na minsan na siyang pumunta ngunit pinaalis siya dahil wala siyang dalang tiket. Nang marinig ito, nakaramdam si Wade ng awa, kaya't inimbitahan niya si Michael sa kanyang tahanan para sa ilan pang marijuana. Sa kabilang banda,
Si Rene at ang iba pa ay naubusan na ng tubig at siya ngayon ay mas lalo pang nainip. Sa estado ng desperasyon, naghanda na si Rene na sirain ng bato ang thermostat, ngunit hinawakan siya ni Jenna at sinubukan siyang pigilan. Habang nagpupumiglas, aksidenteng nahampas ni Jenna si Rene gamit ang bato, dahilan para mawalan siya ng malay. Agad itong pinagsisihan ni Jenna at umiyak siya habang ipinapaliwanag na hindi niya sinasadyang hampasin ang kanyang kaibigan. Bilang tugon, inilayo ni Ian ang walang malay na babae sa heater at tiniyak kay Jenna na magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, kinakabahan pa rin si Jenna sa pagsubok at patuloy na ipinaliwanag sa kanyang sarili na pinipigilan niya lang naman si Rene na sirain ang thermostat dahil sinabi ni Ian na magre-resulta ito sa kanilang kamatayan. Ngunit nang tanungin ni Jenna kung nakasisiguro siya dito, sinabi ni Ian na hula niya lang ito. Dahil dito, natigilan si Jenna at sa sobrang galit, siya na mismo ang bumasag sa thermostat. Nang masira ito, nagkatotoo ang kanilang pinakakinakatakutan at ang heater ay hindi inaasahang bumukas. Habang patuloy na tumataas ang temperatura, mas lalo pang tumindi ang kawalan ng pag-asa at pagpanik ni Ian. Sa isang desperadong pagtatangka, gumawa siya ng desisyon na sirain ang heater gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa kasamaang palad, lumalabas na ito ay isang napakasamang ideya nang halos masunog siya dito ng buhay. Kalaunan ay sumabog din ang heater, ngunit himalang nabuksan ni Jenna ang pinto sa tamang oras upang mailigtas ang kanyang sarili. Matapos makatakas sa mapanganib na sitwasyon, lumabas si Jenna at uminom ng maraming tubig. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang silid upang uminom ng kanyang gamot, ngunit merong hindi tama. Dito niya na-realize na nasa sauna pa rin siya at naghahalucinate lang. Samantala, bumalik si Michael sa cabin pagkatapos gumamit kasama si Wade. Nang makitang wala pa rin ang iba, gumamit muli siya at nakatulog sa sofa. Samantala, sina Jenna at Rene ay nasa sauna pa rin hanggang ngayon, habang si Ian naman ay patay na. Hindi nagtagal, sa wakas ay nagkamalay na si Rene at dinala siya ni Jenna sa bintana upang tulungan siyang mas makahinga ng maayos dahil sa gas leak. Itinali ni Jenna ang 2 tuwalya at sinuspinde ang mga ito mula sa beam, at ginamit ito upang panatilihing nakatayo si Rene malapit sa bintana. Pagkatapos ay hinanap niya ang pinagmumulan ng gas leak at tinakpan ito ng sandok bago siya nawalan ng malay. Kasunod nito, ipinakita sa atin ang isang flashback at dito nabunyag kung paano nangyari ang problema in the first place. Lumalabas na natapilok si Michael kanina sa labas ng sauna at hindi sinasadyang natumba ang ilang bagay. Dahil sa kalasingan, hindi niya inayos ang kalat at iniwan ang hagdan na nakaposisyon sa pintuan, na kalaunan ay naging harang sa pintuan at ng nakataas na platform. Sa kasalukuyan, bumalik na si Wade at napansin niyang nakakulong si Rene sa sauna, nang sumilip siya sa bintana. Nang maalarma, agad siyang nakipag-ugnayan sa awtoridad, na agad na nagpadala ng mga pulis at paramedic. Nang sa wakas ay tuluyan nang nailigtas ang mga survivor, na-realize ni Michael ang kanyang pagkakamali at umiyak sa labis na pagsisisi. Sa loob ng ambulansya, kinuha ni Rene ang kamay ni Jenna upang ipakita ang kanyang pasasalamat, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.